Sumainyo ang kapayapaan. Sa kadakilaan ng Ama, walang makatarok, makabatid na tuwirang nilalang. Nakaisipan at damdamin ang taglay lamang. Sa kadakilaan niya, iniulat inhayag ang marapat, nagbaba ng dapat na sa tao'y magpapabatid na ganap. Halina kayo, mga mahal ko. Iwiran niyong namnamin ang bawat nasa niya. Do'y mapag-uukulan niyo ng pansin. Kayo'y ganap makakaunawa. Matatanggap niyo ang dapat. Matuturuan kayong ganap. Mawawaawaan niyo ang nasa ng Ama para sa inyong lahat. Kapag pinigtas mo ang bulaklak na buko pa at sarado, hindi mo kayang ibukaya na tulad ng sadyang bumuka na nasa puno pa siya. Kaya sa kalooban mo bilang tao na gusto mong ibuka mo siya sa ganang sarili mo, mabibigo ka sapagkat iba yung nagbukas siya na naroroon pa sa puno niya. Magandang maibibigay ang ganang kanyang pagbubuka sapagkat yaon ang kaparaanan ng Ama na ipakikita sa iyo bilang anak niya na ibang gumawa siya kaysa sa tao. Kaya ang nagnanasang magpabago sa kapwa niya, na di Ama ang panghahawakan at kikilalanin niya, at sa ganang katauhan niya, doon lamang manghahawakan siya, di niya kayang baguhin ang sinumang kapwa niya. At siyaon ang patutuo, isang halimbawa ang buko ng bulaklak. Hindi mo kayang ibuka ito na maayos at may sasaayos tulad ng pagbubuka ng naroroon pa sa sariling puno niya. Ibig sabihin, kung sino ang naglikha sa kanya at lumikha, siya rin ang makapagbubukas na maayos sa mga petals niya. Alalaong baga, sino ang makapagbubukas ng pangunawa ng tao upang maayos niya ang pag-iisip nito? Kung sino rin ang nakaugnay na espiritu kaya nabuhay siya upang maisaayos ganap, sinong anak ka ng Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag pinigtas mo ang isang buko ng pakwan at hindi pa sagad sa laman, pag binuksan mo'y malabsa pa, malalambot pa, kaya panlaga pa lang siya. Wala pang masasamsam ka, matitikman kang lasa ng pagkapakwan niyang tulad ng mahihinog na. Gayunpaman, kung hindi pa sagad sa hinog, hindi mo pa rin malalasahan ang kanyang lasa. Ano baga ang ibig kong ituran? Kapag sa pilitan lamang ang paggawa ng mabuti, hindi nyo maaabot ang tunay na lasa ng kabanal-banalang Ama. Kaya kailangan, kung kayo ay tatanggap yung totoo at tama sa takdang panahon niya. Kaya kung di mo patakda, pagbatahan mo. At dumatal man ang takda, pagsikapan mo. At kapag naibigay na sa'yo, pakahalagahan mo. Kapag pumigtas ka ng mangga at di pasagad sa gulang niya, kahit ikulubot ikarburo,
hindi tatamis na mabuti siya. Kaya ang sino mang taong hindi sagad sa pangunawa, kapag pinilit mo, hindi malalasap ang sarap ng lasa ng tinuturo mo. Kaya mga mahal, nasa kaukulan at nasa karapatan ng Ama ang lahat, kaya ang sino mang sa Kanya'y kumikilala, hindi maaring mabigo siya. Sa makatwid, kung lahat ng taong tumatawag sa Kanyang Panginoon ko at Diyos ko, ay natatarok na babatid ang kalooban nito para sa Kanya bilang anak na minahal at pinahalagahan niya, walang mahihirapang tao para maabot katwiran niya. Mga mahal, halina kayo. Walang mahirap para sa Ama. Lahat ay napagagaan niya at mapapagaan niyang ganap. Ang kailangan lamang, tuwirang pagtanggap. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, pinakitang maliwanag ng Ama sa mga katas ng mga prutas. Ang iba't ibang lasa nila. Gayon din sa kakanta ng buhay ng tao. Pare-parehas mang prutas ang tawag sa kanila, iba't iba ang lasa. Pare-parehas mang tao ang tawag sa inyo, iba't iba kapalaran nyo. Iba't iba ang kakamtin nyo na panlasa sa buhay nyo. Kaya nga, ang pinakamarapat at pinakadapat na sa inyo'y maganap. Iba't iba man ang naging kapalaran nyo at panlasa nyo sa buhay, marapat na iisang Diyos pa rin kayo na tumanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, maraming katanungan ng tao. Bakit siya pa? Bakit ako pa? Bakit ganon? Bakit ganyan? Sino ba siya? Sino ka ba? Sino ako? Ang daming tanong ng tao. Subalit ang Ama, ang tanong na mahigpit sa mga anak niya, anak, sino bang nagbuhay at bumuhay sa iyo? Kapag natugunan mo at nabatid mong siya, makikilala mo kung bakit siya ang Ama mo. Mga mahal, bakit nga ba siya ang Ama mo? Bakit nga ba siya ang Diyos mo? Sapagkat ang inan mo, magulang mo sa lupa, at hindi siya Diyos na matatawag. Kaya anumang ituro niya sa iyo, kulang pa. Kaya kapag kinilala mo ang tunay na Diyos mo, marami pang ituturo, higit sa magulang mo. Mga mahal, kay buti ng Ama. Kung ang lahat lamang ng tao kikilala sa Kanya, ang hindi nababatid ay pababatid, ang marapat kamtin ay tatanggapin, at ang dapat matutunan, higit na magiging kaalaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba siya? Kaya sa tuwinay, nananawagan siya sa mga anak niya na mangagsisi ang bawat isa. Umango tayo mula kay Sirach sa Eklesiastiko. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan, talikuran mo na ang gawang masama, at kamuhian mo
ang kanyang kinasusuklaman. Maraming tao ang gusto'y makilala ang Ama, subalit ayaw kilalanin ang mga mabubuting gawa niya. Ayaw unawain ang mga salita niya. Samantalang ang Ama'y patuloy namang nagbibigay pang unawa, patuloy namang lumilingap, nangangalaga, nagmamahal. Subalit sadyang ganyan ang buhay ng tao. Kung hindi mo pa lubos na unawaan ang mga dapat mong unawain, dapat pag-ukulan mo para maunawaan. Subalit kung gusto mong matutunan, ayaw mo namang unawain at tanggapin, kailan may di mo matatanggap ang anumang nasa mong tanggapin. Sapagkat kung ano ang marapat, ayaw mong unawain para iyong matanggap. Mga mahal, mahirap itong unawain ng hindi pa nakakaunawa. Subalit lahat ng katotohanan at may katotohanan na nilalang na nasa sanlibutan, pangungusap ko'y matitigib ng pangunawa ang may pangunawa. Mga mahal, katotohanan ng saki tinuturan. Binigyan ng pandamdam ang tao, pandama, upang makadama siya. Subalit hindi para gamitin sa pagdaramdam, gamitin sa pagkagalit, gamitin sa puot, gamitin sa hinanakit, gamitin sa pagkainggit, gamitin sa pagsiselos. Itong lahat ay ginagamit ay pandama. Binigyan ng pag-iisip para isipin, hindi lamang ang buhay niya, kundi pati kapwa niya. Hindi lamang ang para sa kanya, kundi para sa kapwa niya. Hindi lamang ang buhay pang espiritual, pati buhay pang pisikal. Subalit maraming tao ang pambuhay pisikal lamang ang pinakaiisip, pinag-iisipang ganap, kaya nahihirapan ang isip na taglay. Mga mahal, halina kayo, ang sino mang umuunawa sa mabuting pagninilay sa banal na salita, nagliliwanag ang diwa, nabubuksan ang pagninilay niya, kaya natututo siyang tumanggap, pangunawa sa kanya ay dumatal na ganap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag hindi gusto ng tao ang sinasabi, may katwiran siya. Tandaan mo, mahal ko, pakatandaan nyo mga mahal ko, kapag hindi gusto ng tao ang sinasabi sa kanya, may mga katwiran siya. Subalit kapag gusto ng puso niya at ninanamnam niya at nararamdaman niya ay maganda, tanggap na tanggap nila. Kaya mapapalad ang nakakaunawa. Tumatanggap ang puso sa mabuting balita. Inuunawa muna bago mga twiran. Tumanggap muna bago mangusap. Mga mahal, ito ang ugali ng tao. Kapag nalalamangan, magdaramdam. Kapag kinukulang, nagdaramdam. Kapag nagkamali, hindi nasusuri. Kapag nagkakasala, hindi inaalam. Nang mga isip at damdamin ay katauhan at makasanlibutan. Subalit, ng mga taong tumanggap na upang pagukulan ng kabanalan, natututunan ng pagnilayan ng lahat bago mga twiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaumbaga, maliwanag na wika ng Ama. Kailan ako nagturo ng mali sa mundong ito? Kailan ako nagturo ng kamalian para sa inyo? Kailan ko ihahayag ang kabuktutan at kamalian kung ako ay gumawa niyon? Ano nga ang ihahayag ko? Na gayon samantalang di ko gawa ito?
Kaya't ang iuulat ko't iyahayag sa inyo ay ang pawang kabutihan at kabanalan ko. Kaya't ang nagtataglay ng mabuting espiritu, natututunan ang sa akin, nakakalimutan ang sarili, pinakamamahal ang binigay ko, tinatalikdan ang ganang kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. At ito'y di kayang gawin ng tao, kaya't ang tutupad at gaganap, yaong pinahagi ko't tao'y tumanggap at nanahan sa kanyang katauhan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang bawat araw ay kapaki-pakinabang, subalit paano magiging kapaki-pakinabang kung hindi naman nanamnaming tuwiran? Mayroon po bang kapaki-pakinabang sa mabuting balita kung hindi tinatanggap? Tulad nga po ng sinasabi, mahirap ang mangaral, subalit ito ay nagagampanan hindi ganang katauhang pangnanasa, hindi katauhang pagkagusto, hindi katauhang paglalayon, kundi espiritong pagnanasa, espiritong pagbabahagi, espiritong pagbibigay, espiritong pagtupad. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Mula kay Marcos. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Sa makatwid, kung yung isang basong tubig ay tiyak na may gantimpalang nakalaan, ano pa kaya yung mas higit sa isang basong tubig ang nilaan niya sa kapwa niya? Kaya marapat bang mabahala ang totoong sa kapwa niya ay nagmamahal? Marapat bang sa kapwa niya ay matigim ng pagdaramdam kung tuwirang may pagmamahalang sa iyo'y pag-aalay? Sapagkat ang lahat ay nasisilayan at ang Ama ang gaganti niyan. Kaya tuwiran niyang tinuran, walang gumawa ng mabuti na di niya ginantihan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingan na bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Maraming tao ang nagpapalagay na totoo at tama sila. Kaya't kapag nakita nila ang kapwa nila, sa palagay nila'y mali ang ginagawa at sila lang ang tama at maliligtas, sila pang nagiging paraan para ang kanilang kapwa ay ilayo sa mabuting nasumpungan. Subalit wika nga, sinong naglalayo sa mabuti kung mabuti nga siya? Sinong nagbibigay ng pawang mabuti kung masama siya? Sa makatwid, ang taong nasa katotohanan ay hindi sakim at hindi nandadaya ng kapwa. Kaya hindi siya matatakot na kahit na sino ang kapwa niya, sa mabuting gawa niya ay nakikipaglaban siya. Subalit, hindi marunong magsalita ng laban sa kanyang kapwa
na nagpapakasama ang wika. Subalit, siya mismong nagtuturan, may gawang hindi tama. Mga mahal, marami ang tao, bilang tao sasabihin, comparison. Ang kapwa mo, mapaparisan. Matutularan mo kahit ano ang gusto mo kung may salapi ka. Subalit, ang pagtulad sa mabuti at paggawa ng mabuti, hindi ito magagawa ng lahat ng taong hindi totoo. At ang paggawa ng kabanalan, kung hindi bukal, may hangganan. Mga mahal, kaya maliwanag na tinuran, mainam pang bitinan ka ng gilingan. Anong ibig sabihin nun? Mainam pang wala ng pagbuka ang bibig mo at ipinid mo na lamang ito upang hindi makabuka sa hindi marapat na bubuka mo. Subalit napakabuti ng Ama. Lahat ng hindi tama, pinagpaparayaan. Subalit binibigyan niya ng hangganan ng sinuman. Kaya't mapapalad ang sa kanya'y may takot at nakikipag-isa sa kanyang mabuting layunin, nakikipagtotoo sa kanyang espiritu na mabuti ang pagtuturo sa tao. Mga mahal, mahal nyo ba ang kapwa nyo? Subalit, kaya nyo nagawa ito'y dahil sa tinanggap nyong Ama na pumasok na sa katauhan ninyo. Kung magkagayon, sa gawa niya ay huwag ibabase kahit kanino, sapagkat ang gawa ng tao'y iba sa gawa ng Ama. Ang mabuting espiritu ay nakatutulad kahit sa andako. Subalit ang masamang espiritu, hindi makakaabot sa lahat ng mabuti ang isip at damdamin niya. Mga mahal, anong ibig kong ituran? Ang gawa ng Espiritu Santo ay walang katapusan. Subalit ang gagawin ng masamang espiritu, napipili lamang niya ang di totoo. Mga mahal, halina kayo para hindi kayo mapili niya. Magpakatotoo kayo sa Ama. At kayo'y pangungunahin niya, mapaghaharian kayo. May tuturo niyang marapat at may bubukan niyong dapat. Kaya't kayong lahat ay makatatanggap ng higit sa sapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang iisang espiritu ay nagkakaugnayan at nagmamahalan, nagmamalasakitan. Kaya nga, kung papaano ang kanyang pinagmulan ay di niya matalikdan. Hindi niya malayuan at hindi niya maiwanan, sapagkat doon siya nagsimulang tuwiran. Kaya't ang sino mang nagsimula sa espiritu ng katotohanan at tinaglay niya ang katotohanan sa kanyang ibinigay, kailan may hindi makalalayo na makawawalay sa kanya kung damang-dama ito sa puso niya. Mga mahal ko, matigim ng galak ang nakikipagtotoo, sapagkat daranasin nyo ang lahat ng sarap pagkatapos ng hirap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kailan kaya magiging maliwanag sa inyo ang katotohanang sasabitin ko? Kung tuwirang nabuksan ng tao, gagawin ang marapat sa Ama. At tuwirang gagawin niya ay di lamang para sa kanya, kundi para sa kapwa rin niya, upang matigib ng galak ang Amang tinanggap. Mapapalad ang nakikipisa, nakikipagtotoo sa espiritong tinanggap na mula sa Ama. Hayagang makapangungusap
makatatanggap ng marapat, makapagdudulot ng galak, makapagbibigay liwanag, at mismo ang tinanggap, siyang magtuturong ganap. Kaya nga, hindi mo na kailangan ang ikumpara ang sarili kanino man, kundi bagkos ang Amang magbibigay ng talino kailanman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, magalak magpuri ang dapat at marapat, Ama ang maglalahad ng kanilang tinanggap. Sa kaparaanan niya at kalooban niya, mayroong taong sa kanila'y mangungusap upang mahayag ang mabuti nilang ginawa sa lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, damhin ninyo ang panlulumo ng aking banal na naturingan, na sa inyo ay inaalay at sa inyo ay ibinigay kapag nasisilayan ang sanlibutan. Natuwirang nagsasambit ang tao ng mabuti, subalit lisya sa kabutihan ang ginagawa. Natuwirang naghahayag ng kabanalan, subalit ang sarili hindi mawalay sa kasalanan. Natuwirang nagbibigay ng dapat, subalit napipilitan at di bukal sa kalooban. Nagbabahagi sa kapwa nila lang, subalit bilang na bilang at di kasama ang pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo. Walang makatutupad ng kahit na ano sa sinambit ko na marapat at dapat. Subalit, ang Espiritong tatanggapin ng tao at mananahan sa tao, siyang magbibigay karapatan tanggapin nyo ang lahat upang mawawaan ninyo ang dapat maunawaan, manahan ang dapat panahanin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, di nga ganap mawawawaan ng mga sinambit mo. At yan ang maliwanag na tinuran mo, mangilan-ngilan ay pawang hindi pa totoo. Sa dakong ito na binababaan ng salita mo. Mangilan-ngilan ay nakaunawa na nga, subalit sa pagsusumakit at pagsusumikap, maraming tumatalo. Ang tapat ay tuwirang pangalagaan mo. Ang nakikipagtotoo'y huwag iwanan mo, ama ko. Marami pang wala pang tinanggap at hindi makaunawang ganap. Kaya't patuloy kang nagsisikap at di pinanghihinawaan sila bilang mabubuti ang layunin at hangarin mo sa iyong mga anak na tuwirang minamahal. O aking Ama, pagbatahan mo pa sila. Huwag mong pagsawaan, yamang binigay mo ang karapatang makilala ka at magpakilalang lubos pa sa pamamagitan ng iyong Espiritu na ngayon nasa mundong ito.